Magandang araw muli mga idol. Welcome sa aking channel. Ngayon naman mga idol ay pag-usapan naman natin ang tungkol sa SSS Legal Beneficiaries. Sino-sino nga ba ang nararapat tumanggap ng benefit ng isang SSS member at kung ano ang benepisyong matatanggap ng mga SSS beneficiaries. Bago tayo magpatuloy mga idol, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay paki-like and subscribe naman mga idol at pahit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may bago akong video na ina-upload. Tara, simulan na natin mga idol. Bilang miyembro ng Social Security System o SSS, importanteng updated ang record mo maging ng inyong mga beneficiaries. Importante ang impormasyong ito mga idol dahil ang mga beneficiaries ang siyang nakikinabang sa benepisyo ng miyembro kung sakaling mamatay ito. Sa ilalim ng policy at guidelines ng SSS, may sinusunod na order or priority kung beneficiaries ang pag-uusapan. Sa order of priority, binibase ng SSS ang desisyon kung sino ang legal na benepisyaryo ng isang miyembro. May tinatawag na hierarchy o beneficiary ang SSS. Una, ang primary beneficiaries. Ito ay ang legal na asawa, lehitimo, legal na inampon o lehitimong anak ng miyembro na hindi pa umabot sa 21 years old, maliban na lang kung ang anak ay may kapansanan at walang kakayahang suportahan ang sarili dahil sa physical o mental disability na taglay simula ng pagkabata. Maaari pa rin makatanggap ng benepisyo kahit lagpas 21 years old na ito. Pangalawa, secondary beneficiaries. Ito ay ang mga magulang ng miyembro. Madalas silang beneficiaries ng mga single na SSS members na walang anak. Pangatlo mga idol, ang designated beneficiaries para sa mga single na walang anak at wala na ring mga magulang. Maaari silang magtalaga ng designated beneficiaries. Maaring italaga nila ang mga taong malapit sa buhay nila na maaring kamag-anak o malapit na kaibigan. Pang-apat, ang legal heirs. Kung walang itinalagang benepisyaryo, ang benepisyo ay mapupunta sa kanyang legal na tagapagmana ng naayon sa Law of Succession sa ilalim ng Civil Code of the Philippines. Ngayon naman mga idol, pag-usapan natin ang benepisyong matatanggap ng mga SSS beneficiaries. Kung ang namatay na miyembro ay nakapaghulog ng 36 months contribution bago ang semester ng kanyang pagkamatay, pagkakatanggap ng death pension ang kanyang primary beneficiaries. Ang legal na asawa ay makakatanggap ng panghabang buhay na monthly death pension hanggat hindi ito nag-asawang muli. Ang halaga ng matatanggap ng benepisyaryo ay depende sa halaga ng naihulog ng miyembro, pati na rin ang kanyang credited years of service o CYS. Makakatanggap din ng dependents pension ang mga minor de edad na anak ng namatay na miyembro na tumbas ng 10% ng monthly pension. Ang benepisyong ito ay para lamang sa 5 dependent na children. Kung sakaling mayroong lehitimo at ilehitimo na anak ang namatay na miyembro, mas binibigyang prioridad ang lehitimo na anak. Kung walang primary beneficiary ang miyembrong namatay, lump sum naman ang matatanggap ng kanyang secondary, designated o legal heirs. Para naman sa mga miyembrong namatay nang wala pang 36 months ang naihulog na contribution, ang kanyang primary, secondary, designated o legal heirs ay makakatanggap ng lump sum benefit. Sa mga nagtatanong naman kung pwede ba magpalit ng SSS beneficiary online, inaalaw po tayo ni SSS na magpalit ng ilang information online, ngunit ito ay katulad lamang ng mga simple corrections, kagaya ng contact information, cellphone number at email address natin.
Hindi po kasama dyan ang pagtanggal o pagdadagdag ng beneficiary. Para po ma-update yung beneficiary nyo, kailangan pumunta po kayo sa SSS branch na malapit po sa inyo at mag-fill up ng SSS form or E4 with supporting documents kagaya ng birth certificate. At yun lang mga idol, sana ay nagkaroon kayo ng ideya kung sino nga ba ang mga dapat na magiging beneficiary ng isang miyembro ng SSS at kung ano ang mga benepisyo nito. Kung may mga katanungan kayo, feel free to comment down at paki-like and share na rin na ating mga video. Salamat. Thank you for watching. Babus.